Isang mainit na araw ng August noong 1982, muling naglakbay si Robert Ainsworth, 41 years old, sakay ng kanyang rubber raft sa Green River, patimog palabas ng Seattle. Madalas niyang gawin ang paglalakbay na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Habang nagpapatangay siya sa agos ng ilog, napansin niya ang isang lalaking kalbo na nakatayo sa pampang at isang binata na nakaupo sa loob ng isang pickup truck. Naisip ni Ainsworth na baka mangingisda ang dalawa. Habang naglalakbay si Ainsworth sa ilog, nakasalubong niya ang dalawang lalaki at nagtanungan sila kung may huli. Maya-maya, umalis ang dalawang lalaki at nagpatuloy si Ainsworth sa kanyang paglalakbay. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang nakapangingilabot na sitwasyon. Nakakita si Ainsworth ng isang babaeng lumulutang sa tubig. Akala niya ay manikin ito, kaya sinubukan niyang abutin, ngunit nahulog siya sa ilog. Doon niya napagtanto na ito ay isang bangkay. Nakakita pa siya ng isa pang bangkay ng babae na palutang-lutang sa tubig. Dahil sa takot, lumangoy si Ainsworth pabalik sa pampang para humingi ng tulong. May nakita siyang lalaki at mga bata na nagbibisikleta, kaya humingi siya ng tulong para tumawag ng pulis. Dumating ang isang pulis at noong una ay hindi makapaniwala sa nakita. Agad siyang tumawag ng backup. Pagdating ng mga pulis, agad nilang sinimulang imbestigahan ang lugar. Sa kanilang paghahanap, nakakita pa sila ng isa pang bangkay ng babae. Samantala, ang ikatlong biktima ay natagpuan sa damuhan malapit sa ilog. Mga 30 talampakan lang ang layo mula sa kung saan nakita ang dalawang babae sa tubig. Hindi tulad ng dalawa, si Opal Mills, 16 years old, ay sinakal gamit ang asul na pantalon. Base sa mga pasa sa kanyang mga braso at binti, malinaw na nanlaban siya bago mapatay. Tinatayang wala pang 24 oras siyang patay nang matagpuan ang kanyang bangkay. Kasunod ng pagsusuri sa mga bangkay sa pinangyarihan, natukoy ng Chief Medical Examiner na si Donald Ray na lahat ng 3 babae ay namatay dahil sa pananakal. Ang 2 babae na natagpuan sa tubig, nakalaunan ay nakilalang sina Marcia Chapman, 31, at Cynthia Hines, 17, ay parehong natagpuang may mga hugis pyramid na bato na nakalagay sa kanilang mga vaginal cavity. Pareho silang pinanatiling nakalubog ng mga bato sa tubig. Natukoy pa ni Ray na si Chapman, isang ina ng 2 anak na nawala 2 linggo na ang nakaraan, ay patay na ng mahigit 1 linggo. Nagpakita siya ng mga advanced na palatandaan ng decomposition. Gayunpaman, pinaniniwalaan na si Hines ay nasa ilog sa loob ng ilang araw pa lamang. Ang 3 bangkay ay hindi lamang ang natagpuan sa loob at paligid ng Green River sa estado ng Washington. Ilang araw bago nito, natuklasan ang bangkay ng isang babaeng nagngangalang Deborah Bonner. Ang kanyang hubot-hubad na katawan ay natagpuang nakahandusay sa ibabaw ng isang troso sa Green River. Siya rin ay sinakal hanggang sa mamatay. 1 buwan lang ang nakalipas, natagpuan ang katawan ng isa pang batang babae na kinilalang si Wendy Lee Caulfield, na nakabigti at lumulutang sa Green River. Bukod dito, 6 na buwan bago matuklasan si Caulfield, natagpuan ang katawan ng kanyang kaibigan na si Leanne Wilcox, ilang milya mula sa ilog sa isang bakanteng lote. Sa loob ng 6 na buwan, 6 na bangkay ang natuklasan sa loob o malapit sa ilog. Ang mga police detective sa pinangyarihan ay mabilis na napagtanto na mayroong serial killer. Alam nilang kailangan nilang hanapin at hulihin siya sa lalong madaling panahon bago pa makapambiktimang muli. Isang espesyal na task force ang binuo ng mga detective ng King County upang imbestigahan ang mga pagpatay sa Green River. Ayon sa ang Seattle Times, ito ang pinakamalaking task force ng pulisya mula noong kaso ni Ted Bundy. Pinamunuan ito ni Major Richard Kraske at Detective Dave Reichert at humingi sila ng tulong kina FBI profiler John Douglas at criminal investigator Bob Keppel, na kilala sa kanilang matagumpay na trabaho sa kaso ni Ted Bundy. Ang pag-iimbestiga ay nagsimula na medyo magulo dahil sa sobrang dami ng impormasyon na natanggap ng pulisya sa maikling panahon. Wala silang sapat na kakayahan upang maproseso ang mga ebidensya
na naging dahilan ng pagkawala o hindi napapansin ang karamihan nito. Lumala pa ang sitwasyon kaya humingi sila ng tulong sa mga volunteer upang makatulong sa investigasyon. Sa kanilang pag-iimbestiga, nalaman ng mga detective na marami sa mga pinatay na babae ay magkakilala at may katulad na history ng prostitusyon. Sinimulan ng mga investigador ang kanilang paghahanap sa lugar kung saan madalas tumambay ang mga babae at nagsagawa ng daan-daang panayam sa mga prostitute sa pangunahing strip sa Seattle. Sinubukan nilang makakuha ng impormasyon sa anumang kahina-hinalang mga karakter, ngunit marami sa mga babae ang nag-aatubili na makipag-usap dahil sa kawalan ng tiwala sa mga pulis. Ang isa sa mga prostitute na nagtatrabaho sa strip ay nagsampa ng report sa pulisya na nagsasabi na ang isang lalaking humalay sa kanya ay tumutukoy sa mga pagpatay sa Green River. Di nagtagal pagkatapos ng report, nagsimulang hanapin ng task force ang salarin. Noong August 20, 1982, sinabi ng pulisya na nasa custody na nila siya bilang potensyal na suspect sa mga pagpatay sa Green River. Gayunpaman, wala silang mahanap na anumang katibayan na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Sa kalaunan ay pinalaya siya at ipinagpatuloy ang paghahanap sa killer. May iba pang mga prostitute na nagsampa ng mga report sa pulisya na nagdulot ng espesyal na pag-aalala sa task force. Pinaniniwalaan na ang mga report na ito ay maaaring nauugnay sa mga pagpatay sa Green River. Sa mga panayam, dalawang magkahiwalay na prostitute ang nagsabing dinukot sila ng isang lalaki sa isang asul at puting truck at tinangka silang patayin. Ayon sa isang account ni Susan Widmark, 21 years old, isang nasa middle age na lalaki na nakasakay sa isang asul at puting truck ang nag-pick up sa kanya. Nang si Widmark ay nasa kanyang truck na, itinutok niya ang isang baril sa kanyang ulo at mabilis na tumakbo patungo sa highway. Dinala si Widmark sa isang tiwangwang na kalsada, pinatay ang makina at marahas na inabuso siya. Kasunod ng panghahalay, pinahintulutan niya itong magbihis habang nagsimula siyang magmaneho palayo sa crime scene kasama pa rin siya sa kotse. Habang nagmamaneho, binanggit niya ang kamakailang mga pagpatay sa ilog habang patuloy na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Sa takot sa kanyang buhay, nagawa niyang makatakas mula sa sasakyan habang nasa stoplight. Nakuha ni Widmark ang bahagi ng registration number ng truck bago mabilis na tumakas ang lalaki. Isang katulad na insidente ang nangyari kay Debra Estes, 15 years old, na nagsampa ng report sa pulisya noong huling bahagi ng August 1982 tungkol sa isang panghahalay. Sinabi ni Estes sa pulisya na naglalakad siya sa highway nang huminto sa kanya ang isang lalaking nakasakay sa asul at puting pickup at inalok siyang sumakay. Tinanggap niya ito at sumakay sa sasakyan. Sa kanyang pagkamangha, naglabas ng baril ang lalaki at itinutok sa kanyang ulo. Marahas niyang pinilit itong bigyan siya ng oral sex bago siya pinakawalan sa kakahuyan ng nakaposas at nagmaneho paalis. Agad na umalis si Estes sa lugar para humingi ng tulong. Dahil sa nakitang pattern na posibleng may kaugnayan sa mga pagpatay sa Green River, nagdesisyon ang task force na sundan ang lead at hanapin ang truck at ang driver nito. Umaasa silang ang bagong impormasyon tungkol sa lalaki ang magiging susi sa pagresolba ng kaso. Noong Setyembreng iyon, isang matador na nagngangalang Charles Clinton Clark ang pinara habang nagmamaneho ng kanyang asul at puting truck sa isang pangunahing kalsada sa Seattle. Matapos suriin ang kanyang background, nalaman nilang may 2 baril si Clark. Naghinala ang mga investigador na si Clark na nga ang lalaking kanilang hinahanap. Kinuha nila ang litrato niya mula sa kanyang driver license at ipinakita kina Widmark at Estes. Walang pag-aalinlangan na kinilala ng 2 babae si Clark bilang ang lalaking sumalakay sa kanila. Dinakip si Clark at hinalughog ang kanyang bahay at sasakyan. Narecover ng mga pulis ang 2 baril na pinaniniwala ang ginamit sa mga pag-atake. Matapos ang interrogation, inamin ni Clark na sinaktan niya ang mga babae. Gayunpaman, may mga nagduda kung siya nga ba ang Green River Killer dahil kilala itong nagpapalaya ng mga biktima pagkatapos atakihin. Isa pa, may matibay na alibay si Clark sa mga panahong nawawala ang ilan sa mga biktima ng Green River Killer. Habang nakakulong si Clark dahil sa kasong panghahalay kina Widmark at Estes, nawala naman ang 19 years old na si Mary Bridget Meehan habang naglalakad.
Mahigit 8 buwan ng buntis si Mihan nang mawala malapit sa Western Six Motel. Ang motel na ito ay matatagpuan sa Strip at kilalang tambayan at lugar ng trabaho ng maraming prostitute na naging biktima ng Green River Killer. Nagsimulang maghinala si Detective Reichert na ang Green River Killer ay maaaring isa sa mga sibilyang volunteer na tumutulong sa kaso. Isang 44 years old na taxi driver ang naging sentro ng investigasyon at masusing kinapanayam ng mga pulis. Lalo silang nabahala dahil 2 linggo bago mawala si Mihan, 2 16 years old na dalagita, sina Cassie Ann Lee at Terry Renee Milligan ay misteryoso ring nawala. Pinaniniwala ang may karanasan din sila sa prostitusyon. Hinihinalang sila ay naging biktima rin ng Green River Killer. Ang taxi driver ay tila tumutugma sa profile ng killer na binuo ng FBI agent na si John Douglas. Base sa pagsusuri ni Douglas, ang Green River Killer ay maaring isang lalaking nasa middle age na may tiwala sa sarili ngunit pabigla-bigla. Malamang na binabalikan niya ang mga crime scene para sariwain ang kanyang mga krimen. Posible ring pamilyar siya sa lugar at may malalim na paniniwala sa relihiyon. Dagdag pa rito, naniniwala si Douglas na maaaring interesado ang killer sa mga gawain ng pulisya, lalo na sa investigasyon ng mga pagpatay. Maaaring sinusubukan pa nga niyang makipag-ugnayan sa mga pulis para tumulong sa investigasyon. Sa halos kabuuan ng winter ng 1982, mahigpit na minamanmanan ng mga pulis ang taxi driver, kahit papatuloy niyang itinatangging may kinalaman siya sa mga pagpatay sa Green River. Siya ang naging pangunahing suspek sa mga krimen. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay, inaresto na lamang siya dahil sa hindi nabayarang mga parking ticket. Ang tanging connection niya sa kaso ay ang pagkakakilala niya sa 5 sa mga biktima. Noong September 26, 1982, natagpuan ang naaagnas na bangkay ng 17 years old na prostitute na si Giselle A. Lavorne. Mahigit 2 buwan na siyang nawawala bago natagpuan ng isang biker ang kanyang hubad na katawan malapit sa mga abandonadong bahay sa timog ng SeaTac International Airport. Binawian siya ng buhay dahil sa pananakal gamit ang isang pares ng itim na medyas ng lalaki. Kapansin-pansin na blonde ang buhok niya noong nawala, ngunit nang matagpuan ang kanyang bangkay, itim na ang kulay nito. Kahit hindi natagpuan ang kanyang katawan mismo sa Green River, naniniwala pa rin ang mga pulis na isa siya sa mga biktima ng Green River Killer. Noong April 30, 1983, may nakitang kahina-hinalang pangyayari ang kasintahan ni Marie Malvar habang siya ay tumatambay sa isang strip. Nakita niya si Malvar na nakikipag-usap sa isang lalaki sa loob ng isang truck. Tila nagtatalo ang dalawa bago tuluyang sumakay si Malvar sa truck. Dahil sa pag-aalala, sinundan ng kasintahan ng truck. Ngunit, hindi nagtagal ay nawala ito sa kanyang paningin. Ito na ang huling beses na nakita niya si Malvar. Agad niyang inireport sa pulisya ang pagkawala ng kasintahan. Ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon ng Green River Task Force na siyang nag-iimbestiga sa mga kaso ng nawawalang mga babae sa lugar. Posibleng may kaugnayan ang driver ng truck sa pagkawala ni Malvar at sa iba pang mga kaso na kanilang hinahawakan. Ilang araw matapos mawala si Marie Malvar, nakita ng kanyang kasintahan, ama, at kapatid ang kahina-hinalang truck na sinasakyan niya bago siya nawala. Sinundan nila ito hanggang sa isang bahay at tumawag ng pulis. Nakipag-usap ang mga pulis sa may-ari ng bahay na si Gary Ridgway, ngunit itinanggi nito na nakita niya si Malvar. Naging kontento na ang mga pulis sa sagot ni Ridgway at umalis na lamang, dahilan para hindi na masundan pa ang investigasyon. Noong Abril, isang batang prostitute na nagngangalang Kimi Kai Pitzor ang nawala matapos sumakay sa isang madilim na berdeng pickup truck na may camper. Nakita ito ng kanyang bugaw at inilarawan ng driver bilang isang lalaking may peklat sa braso. Kahit na nai-report sa pulisya ang pagkawala ni Pitzor, hindi ito naiugnay sa kaso ng pagkawala ni Marie Malvar, kahit na magkatulad ang description ng truck na sangkot sa parehong insidente. Parehong huling nakita sina Pitzor at Malvar
na sumakay sa isang katulad na sasakyan na minamaneho ng isang lalaking may peklat sa braso. Nakakabahala na hindi napansin ng mga awtoridad ang koneksyon sa pagitan ng pagkawala ni Marie Malvar at Kimi Kaypitsor. Gayong pareho silang huling nakitang sumakay sa iisang uri ng sasakyan, isang dark green pickup truck na may camper. Walang duda na ang isang masusing at matagumpay na imbestigasyon ay mangangailangan ng mas maraming oras at pera kaysa sa inaasahan ng county. Ang imbestigasyon sa sunod-sunod na pagpatay ay itinuturing na pinakamalaking operasyon sa kasaysayan ng bansa. Ang halaga ng pondo na kinakailangan upang maisakatuparan ay tinatayang $2 milyong. Noong May 8, 1983, isa pang bangkay ang natuklasan na kalaunan ay kinilala bilang si Carol Ann Christensen, 21. Ang kanyang bangkay ay natagpuan ng isang pamilyang nangunguha ng mga mushroom sa isang kakahuyan malapit sa Maple Valley. Nang matagpuan ang katawan ni Christensen, ipinakita ng pumatay ang kanyang bangkay sa isang hindi pangkaraniwang nakakatakot na paraan. Natagpuan si Christensen na nakatakip ang ulo ng isang brown na paper bag. Nang maalis ito, napag-alamang may isda siyang maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang leeg. Sinabi ni Smith at Gillen na ang pumatay ay naglagay din ng isa pang isda sa kanyang kaliwang dibdib at isang bote sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay ay nakakrossed sa kanyang tiyan at ang sariwang giniling na karne ng baka ay inilagay sa ibabaw ng kanyang kaliwang kamay. Ang karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat na siya ay sinakal gamit ang isang PC. Ang nakakaintriga pa ay nagpakita rin siya ng mga palatandaan na minsan siyang inilagay sa tubig kahit na milya-milya ang layo ng ilog. Ipinagpalagay ng task force na isa din siyang biktima ng Green River Killer. Noong spring at summer ng 1983, 10 kabataang babae na marami sa kanila ay mga prostitute ang nawala. Karamihan ng mga batang babae ay isinama sa patuloy na lumalagong listahan ng mga posibleng pagpatay ng Green River Killer. Gayunpaman, may ilan na hindi nakalista dahil natagpuan sila sa labas ng mga perimeter kung saan kilala ang Green River Killer na nagtatapon ng marami sa mga bangkay. Noong summer na iyon, marami pang bangkay ang natuklasan. Noong Hunyo, natagpuan ang hindi pa nakikilalang mga bangkay na pinaniniwala ang isang 17 hanggang 19 years old na puting babae sa SW Tualatin Road. Noong August 11, natuklasan ang katawan ng nawawalang si Shonda Summers malapit sa SeaTac Airport. Pagkaraan ng isang araw, natagpuan ang isa pang bangkay na hindi pa nakikilala sa lugar ng SeaTac Airport North. Ang taglagas at taglamig ng 1983 ay magbubunga din ng maraming pagkawala at pagkakadiskubre ng higit pang mga bangkay. Noong October 15, natagpuan ang skeletal remains ng isang babae malapit sa Sioux Creek sa Auburn Black Diamond Road. Siya ay isa sa ilang mga biktima na nasa missing person report. Makalipas ang 12 araw, natagpuan ang isang bahagyang nakabaon na katawan sa timog ng SeaTac Airport. Naniniwala ang mga investigador na mas marami pang bangkay ang maaaring matagpuan sa lugar, kaya nagsagawa sila ng paghahanap na tinulungan ng isang team ng Teenage Explorer Boy Scouts. Noong October 29, natagpuan ng isang scout ang isang kalansay na natatakpan ng basura sa ilalim ng mga tambak at ito ay kalaunang nakilala bilang isa pang biktima. Noong November 13, 1983, natagpuan ang mga bangkay ng isang babae at kanyang hindi pa isinisilang na sanggol sa timog ng SeaTac, malapit sa South 192nd Street, matapos ang isang malawakang paghahanap. Ayon sa mga report, sila ang tanging biktima na iniugnay sa Green River Killer at ganap na inilibing. Maraming hindi maipaliwanag na bagay ang natagpuan sa o malapit sa katawan, kabilang ang mga piraso ng plastic, isang malaking kumpol ng buhok, isang patch ng balat na may mga hibla, 3 maliliit na buto, 2 kalahating yellow pencil, at malinaw na plastic tubing. Makalipas ang isang buwan, noong December 15, natagpuan ang bungo ni Kimi Kaypitsor sa Auburn, Washington, malapit sa Mountain View Cemetery. Tila nakahanap ng bagong libingan ng killer upang ilagay ang kanyang mga biktima. Ito ang ika-5 kilalang dumping ground na ginagamit para sa pagtatapon ng mga bangkay. 2 linggo matapos madiscover si Pitsor.
Tumaas ng higit sa kalahati ang bilang ng mga miyembro ng Green River Task Force dahil sa pagdami ng mga pagpatay sa lugar. Pinangangambahan nila na magpapatuloy ang mga pagpatay sa mga susunod na buwan at tama nga ang kanilang mga hula. Bagamat ang opisyal na bilang ng mga biktima ng Green River Killer ay tinatayang nasa 11 o 12, pinaniniwala ang mas mataas ang bilang ng mga biktima. Sa huling bahagi ng 1983, mayroong humigit kumulang 18 bangkay ang natagpuan sa may bandang Seattle. Maraming biktima ang hindi isinama sa listahan kahit na pinatay sila sa parehong paraan, ngunit walang ibinigay na paliwanag kung bakit sila hindi isinama. Noong January 1984, ang Green River Task Force ay nakasalamuha ng bagong liderato sa ilalim ni Kapitan Frank Adamson, na dating namuno sa Internal Affairs Unit ng pulisya. Sa unang mga buwan ng kanyang pamumuno, naganap ang malaking pagbabago, kabilang na ang desisyon niyang ilipat ang punong tanggapan ng task force sa presinto ng Burien County. Ang bagong lokasyon ay mas malapit sa paliparan at sa mga lugar kung saan nagaganap ang mga krimen. Hinati ni Kapitan Adamson ang mga gawain sa task force at itinalaga ang mga ito sa mga individual na miyembro ng koponan. Layunin ng pamamaraang ito na mas mapabilis ang organisasyon, pagsasama-sama ng impormasyon, at makamit ang mas matagumpay na resulta sa investigasyon. Ayon kina Smith at Gillen, isang team ng 7 investigator at isang sarhento ang itinalaga upang tutukan ang mga biktima ng Green River Killer, habang isa pang team ang nakatutok sa mga impormasyon ukol sa mga posibleng sospek. Itinalaga ni Captain Adamson ang 3 detective sa isang bagong seksyon ng pagsusuri ng krimen na responsable sa pag-follow up ng mga lead at pamamaraan ng pumatay at iba pang mahalagang impormasyon. Bukod dito, 22 pulis ang itinalaga sa proactive squad ng task force na nagdevelop ng mga bagong estratehiya upang subaybayan ang mga aktibidad ng mga prostitute sa The Strip at anumang hindi pangkaraniwang kaganapan o pakikitungo sa lugar. Bukod dito, isang bagong diskarte ang ipinatupad na nagpabago sa focus ng mga investigador mula sa posibleng pagkakasala ng isang suspek sa posibleng pagkainosente ng suspek. Ang implikasyon ng diskarteng ito ay nagbigay daan sa mga investigador na mabilis na alisin ang mga taong pinaghihinalaan na may mga alibay at sa halip ay tumutok sa mas malamang na mga suspek. Ang mga suspek na natira ay inuri ayon sa kanilang banta. Ang mga pinakamalapit na nauugnay sa mga biktima at tumutugma sa profile ng killer ay inilagay sa category A, habang ang mga hindi gaanong nauugnay ay napunta sa category B or C bago tuluyang inalis. Ngunit bago pa man makuha ang Green River Killer, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong February 1984, ang skeletal remains ng isang babae, nakalaunan ay nakilala bilang Denise Louise Plager, ay natuklasan 40 miles mula sa lungsod malapit sa Interstate 90. Siya ang unang biktima na natagpuan sa taong iyon, ngunit hindi ang huli. Sa susunod na 2 buwan, humigit kumulang 10 bangkay ang makikita. Karamihan sa mga biktima ay may history ng prostitution. Habang nagkakaroon ng improvement sa investigasyon, nagsimulang mapansin ng Green River Task Force ang mga pattern na tumulong sa paggawa ng mas tumpak na profile ng mamamatay tao. Tila may mga particular na lugar ang killer kung saan itinatapon ang mga bangkay ng kanyang mga biktima. Maliban kay Mihan, ang mga bangkay ay natagpuan na bahagyang nakabaon o natatakpan ng basura o dahon, at karamihan sa mga ito ay nasa mga kalsadang malapit sa mga illegal na dump sites. Ayon kay FBI profiler John Douglas, itinapon ng killer ang mga bangkay sa mga lugar na ito dahil tinitingnan niya ang mga babae bilang basurang tao. Noong 1983, ang mga dumping ground ng Green River Killer ay lumayo sa ilog at nakatuon sa paligid ng SeaTac Airport at Star Lake. Pagsapit ng 1984, ang mga bangkay ng mga biktima ay kalimitang makikita sa mga lugar tulad ng Mountain View Cemetery at North Bend, malapit o sa labas ng Interstate 90. Bukod dito, ang mga biktima ay nawawala rin mula sa 2 pangunahing lugar, ang Strip at ang downtown area ng Seattle.
Ang task force ay nagtrabaho sa teorya na ang killer ay maaring nagtatrabaho o nakatira malapit sa lugar kung saan niya itinatapon ang mga bangkay. Natuklasan nila na ang mga lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay ay bumubuo ng isang tatsulok na hugis sa mapa. Pinaniniwalaan nila na ang killer ay maaaring nakatira sa loob ng tatsulok na iyon. Noong Abril, isang mahalagang lead ang natagpuan sa mga skeletal remains ng ilang biktima. Lumitaw ang mga marka ng sapatos na posibleng mula sa killer nang alisin ng mga investigador ang dahon na bahagyang tumatakip sa mga katawan. Sa pagsusuri ng mga marka, napag-alaman nilang ito ay mula sa sapatos na may 10 o 11 size ng isang lalaki. Isang mahalagang ebidensya ito na maaaring magkonekta sa pumatay at sa kanyang mga biktima. Noong kalagitnaan ng Abril, isang task force worker volunteer at psychic na si Barbara Kubik Pattern ay nagkaroon ng pangitain na may bangkay ng isang babae malapit sa Interstate 90. Agad niyang ipinaabot ang impormasyon sa pulisya, ngunit hindi ito pinansin, kaya't nagdesisyon siyang hanapin ang bangkay sa kanyang sariling sikap. Kasama ang kanyang anak na babae, nagsimula silang maghanap at natagpuan nila ang isa pang bangkay. Pagkatapos ng pagkakadiskubre, nagmaneho sila patungo sa isang lugar na pinatrolya ng mga pulis. Nang ipaalam ni Kubik Pattern sa isang opisyal ang natuklasan, binaliwala siya at binantaan pa ng aarestuhin dahil sa pakikialam sa perimeter na binabantayan. Sa galit, ipinaalam ni Kubik Pattern sa mga mamamahayag na nakatalaga malapit sa kanyang natuklasan. Matapos nito, ay nilapitan siya ng mga miyembro ng task force habang nakikipag-usap siya sa mga reporter at hiniling na ipakita sa kanila ang bangkay. Di nagtagal pagkatapos noon ay hinarap ng pulisya ang malagim na crime scene. Ang naaagnas na labi ay ang kay Amina Agishev, 36 years old. Huli siyang nakita noong July 7, 1982, na naglalakad pauwi mula sa kanyang trabaho sa isang restaurant sa downtown Seattle. Hindi tumutugma si Agishev sa paglalarawan ng marami sa iba pang mga biktima. Si Amina Agishev ay mas matanda kaysa sa ibang mga biktima at isang waitress, hindi isang prostitute. Nasa isang matatag na relasyon siya at ina ng 2 anak nang mawala siya. Bagamat may mga pagkakaiba sa kanyang pamumuhay at sa lokasyon ng kanyang bangkay, naniniwala ang mga investigador na siya ay isa sa mga biktima ng Green River Killer. Itinuturing siyang isa sa mga unang biktima kahit na may mga pagpatay bago ang kanyang pagkawala na tumugma sa modus operandi ng killer. Noong Mayo 26, nagulat ang 2 bata na naglalaro sa Jovita Road sa Pierce County nang matuklasan nila ang isang kalansay. Agad na inalerto ang pulisya at task force sa bagong natuklasan. Kasunod ng isang medical examination, natuklasan na ang kalansay ay pag-aari ng 15 years old na naglayas na si Colleen Brockman. Wala pa ring bagong lead ang mga investigador sa pagkakakilanlan ng killer, bukod sa lokasyon ng mga bangkay at nakaprint na sapatos. Pagkaraan ng halos 3 taon, nagpatuloy ang mamamatay tao sa pagpatay. Matapos matuklasan ang kaso ni Brockman, tila humupa ang bilang ng mga pagpatay. Gayunpaman, ang paghahanap sa killer ay nanatiling pangunahing layunin ng task force. Noong August 1984, naniniwala ang mga investigador na nakakita sila ng malaking pagkakataon nang umamin ang 2 bilanggo sa isang kulungan sa San Francisco na sila ang may kinalaman sa mga pagpatay sa Green River. Subalit, pagkatapos ng masusing pakikipanayam, napag-alaman na ang mga pag-amin ay isang panloloko. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-alok si Ted Bundy, ang kilalang serial killer, mula sa kanyang selda sa death row ng tulong sa isang detective at sa task force sa paghahanap sa Green River Killer. Inalok ni Bundy ang isang pambihirang pananaw sa isip ng isang serial killer, isang alok na hindi tinanggihan ng detective. Madalas silang nag-uusap sa pamamagitan ng mga liham, kung saan nagtanong ang detective ng mga detalyadong tanong na inaasahan niyang masasagot ni Bundy. Ang karamihan sa mga impormasyong ibinahagi ni Bundy ay naging mahalaga sa detective at sa task force. Iminungkahi ni Bundy na kilala ng pumatay ang kanyang mga biktima at marahil ay nakikipagkaibigan pa sa kanila bago niya sila pahirapan at patayin. Ayon sa libro ng detective, The Riverman,
Sinabi ni Bundy na malamang na magtapon pa ng higit pang mga katawan ng killer at ang pattern ng pagtatapon ay papalapit sa lugar kung saan siya nakatira. Nakapagbigay si Bundy ng hindi pangkaraniwang insight mula sa perspective ng isang mamamatay tao na karamihan ay nakatulong sa kaso. Ang impormasyong natanggap mula kay Bundy ay tumulong sa mga detective sa kanilang pangkalahatang pag-unawa sa pag-uugali ng serial killer. Sa katunayan, si Bundy ay naging isa sa mga pangunahing consultant sa pagbuo ng profile ng killer. Sa kabila ng hindi pangkaraniwang payo na ito, ang task force ay nag-aalangan pa rin sa pagkakakilanlan ng Green River Killer. Bagamat tila unti-unting nabawasan ang mga pagpatay, hindi ito tuluyang tumigil. Noong October hanggang December 1984, natagpuan ang dalawa pang bangkay, sina Mary Sue Bello, 25, at Martina Otherly, 18, sa labas ng Highway 410. Tumaas ang kabuuang bilang ng mga bangkay sa 31, subalit 28 lamang ang opisyal na kabilang sa listahan ng mga pagpatay sa Green River. 14 na babae ang pinaniniwalaang nawawala pa rin. Noong March 10, 1985, isa pang bahagyang inilibing na katawan ang natagpuan malapit sa Star Lake Road. Nakilala ang biktima na si Carrie Royce, 15 years old. Nawala siya noong summer ng 1983. Noong kalagitnaan ng Hunyo, isang lalaki na nagbubulldozer sa isang piraso ng lupa sa Tigard, Oregon, ang nakatuklas ng mga skeletal remains ng dalawang babae. Ang mga labi ay nakilalang sina Denise Bush, 23, at Shirley Sherrill, 19, na parehong kilalang mga prostitute sa Seattle. Ang pagka-discover sa mga ito ay nagpatunay na lumabas na sa estado ang mga saklaw ng pagpatay ng Green River Killer at tila may bagong lugar ng pagtatapon ng mga katawan na natuklasan. Samantala, muling sinuri ni FBI profiler John Douglas ang profile ng killer at nakarating sa bagong konklusyon na may dalawang magkahiwalay na mamamatay tao. Iminungkahi ni Douglas na bagamat magkatulad ang mga profile ng mga killer sa maraming aspeto, may pagkakaiba sa paraan ng pagtatapon ng mga katawan. Ayon kay Douglas, tila ang isa sa mga killer ay nagsusumikap na itago ang mga katawan, samantalang ang iba ay hayagang itinapon, tulad ng mga natagpuan sa Green River. Bagamat tila makatotohanan ang teorya ni Douglas, wala pa ring mga suspect na makakapagsuporta dito. Ang kaso ay naging cold at walang posibleng mga suspect na maaaring maiugnay sa mga pagpatay. Dumagdag ang pressure sa task force dahil sa kanilang pagkabigo na hulihin ang mga killer matapos ang mahigit 3 taon. Noong taglamig, natagpuan ang mga skeletal remains ng 3 biktima. Ang unang bangkay ay natukoy bilang kay Mary West, na natagpuan sa isang kakahuyan sa Seward Park, Seattle. Ang iba pang bangkay ay kay Kimi Kai Pitzor at isang hindi kilalang puting babae na nasa pagitan ng 14 at 19 years old. Isang hindi pangkaraniwang aspeto ng pagdiskubre ay ang mga bangkay ni Pitzor na nahati sa 2 lokasyon. Ang kanyang skull ay natagpuan sa Mountain View Cemetery noong December 1983 at ang natitira niyang katawan ay natagpuan sa isang bangin 2 taon matapos iyon. Naniniwala ang pulisya na ito ay gawa ng killer. Hindi sigurado ang mga investigador sa motibo ng pumatay sa paghati sa katawan sa 2 magkaibang lokasyon. Iniisip nila na ginawa ito upang linlangin ang pulisya o lituhin ang investigasyon. Noong February 1986, tila nakuha ng Green River Task Force ang inaasahang break ng isang lalaki na inilarawan ng mga investigador bilang person of interest, ang dinala sa himpilan ng pulisya at isinagawa ang isang masusing pagsisiyasat. Nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa media. Si FBI agent at Detective Jim Doyon ng task force ang nanguna sa pagtatanong sa suspect. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na hindi siya ang hinahanap nilang killer, kaya't ilang sandali pa ay pinakawala ng lalaki. Sa panahong ito, lalong namulat ang publiko sa kakulangan ng mga resulta ng task force. Sa ngayon ay may ilang mga suspect na nakulong at bawat isa ay napatunayang walang koneksyon sa mga pagpatay. Umabot sa sukdulan ang galit at takot ng publiko. Tinukoy ng media ang Green River Task Force bilang isang joke. Ang masaklap pa, noong summer na iyon, ang mga bangkay ng 3 babae ay natuklasan sa labas ng Interstate 90, silangan ng Seattle.
Ang mga bangkay ay kay Maureen Feeney, 19, Kim Nelson, 26, at isa pang hindi nakikilalang kabataang babae. Si Feeney lamang ang isa sa 3 na naiugnay ng mga investigador sa prostitusyon. Ang bilang ng mga biktima ay mabilis na umakyat sa 40. Pagkatapos ng 1986, nabawasan ng 40% ang mga tauhan ng Green River Task Force at si Adamson ay muling itinalaga sa ibang proyekto. Si Captain James Pompey ang naging bagong pinuno ng task force at agad na nagsimulang ayusin ang team at mga datos ng investigasyon. Noong December, 2 bagong bangkay ang natagpuan, mas malayo kaysa sa inaasahan, sa hilaga ng Vancouver, British Columbia. Bagamat malayo ang lokasyon ng mga katawan mula sa mga naunang natagpuan, walang duda sa isipan ng mga investigador na ang mga pagpatay ay gawa ng Green River Killer. Isang nakakagulat na detalye ay ang pagkakadiskubre ng mga labi ng iba pang mga babae malapit sa katawan ng 2 biktima. Sa mga unang buwan ng 1987, nagkaroon ng bagong suspek ang mga investigador kaugnay ng mga pagpatay sa Green River. Dating kilala sa pulisya, ang pinakabagong suspek ay dinampot dahil sa pagtatangkang mag-pick up ng isang undercover na pulis na nagpapanggap bilang isang prostitute noong May 1984. Gayunpaman, ang lalaki ay pinalaya pagkatapos niyang matagumpay na makapasa sa isang lie detector test. Nang suriin ng mga investigador ang nakaraan ng lalaki, natuklasan nila na akusahan siya ng pananakal ng isang prostitute noong 1980 malapit sa SeaTac International Airport. Gayunpaman, ang lalaki ay sinabing self-defense ang kanyang ginawa dahil kinagat siya ng babae. Ang isa sa mga task force detective, si Matt Haney, ay naghinala sa suspect na ito at nagpa siya na laliman pa ang investigasyon sa kanyang nakaraan. Natuklasan niya na ang mga pulis ay minsang huminto at nagtanong sa lalaki noong 1982 habang siya ay nasa kanyang truck kasama ang isang prostitute. Nalaman ng investigador na ang kasama niyang prosti ay isa sa mga babae sa listahan ng Green River victim, si Kelly McGuinness. Bukod dito, muling nilapitan ng pulisya ang lalaki noong 1983 kaugnay ng pagkidnap sa biktima ng pagpatay na si Marie Malvar. Isang saksi, sinundan ng nobyo ni Malvar ang truck patungo sa bahay ng suspect matapos itong makilala na huli niyang nakita ang kanyang kasintahan. Malakas ang naging duda ni Haney na siya na ang Green River Killer. Nalaman ni Haney mula sa dating asawa ng lalaki na madalas itong pumunta sa mga dump site kung saan marami sa mga bangkay ang natuklasan. Isa pa, ilang prostitute ang nagsabing nakakita sila ng lalaking tumutugma sa paglalarawan ng suspect na regular na nagpupunta sa strip sa pagitan ng 1982 at 1983. Lumalabas na halos araw-araw ay dumadaan ang lalaki sa strip papunta sa trabaho. Ang ilan sa mga ebidensya na natuklasan ay ang lalaki na nagtrabaho bilang isang pintor ng truck ay natagpuang wala o wala sa tungkulin sa bawat pagkakataong nawawala ang isang biktima. Sa wakas, noong Abril 8, 1987, nakakuha ng warrant ang pulis at hinalughog ang bahay ng lalaki. Ayon sa Seattle Times, kumuha din ang mga pulis ng bodily samples ng suspect para maikumpara sila sa mga ebidensya nila mula sa mga biktima ng Green River. Noong panahong iyon, bago pa lamang nakikilala ang paggamit ng DNA testing. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya upang arestuhin siya at ang lalaki ay pinalaya mula sa kustodya ng pulisya. Kinilala ang suspect na si Gary Ridgway. Ilang linggo kasunod ng pagpapalaya kay Ridgway, namatay si Captain Pompey dahil sa matinding atake sa puso na may kaugnayan sa isang aksidente sa scuba diving. Ang pangyayari ay kinuha ng media at ginawang sensation. Iminungkahi na ang Green River Killer ay talagang isang pulis at siya ang pumatay kay Pompey kahit pa nga wala namang matibay na ebidensya. Nanawagan pa nga ang isang pahayagan para sa isang opisyal na investigasyon sa pagkamatay ni Pompey. Labis ang naging takot ng publiko pagkatapos ng napakaraming pagkamatay sa lungsod. Ang task force, na ngayon ay pinamumunuan ng isang Captain Greg Boyle, ay muling nakatanggap ng tawag noon. 3 lalaki ang natisod sa bahagyang nakabaong kalansay ng isang dalaga habang naghahanap ng mga aluminum can. Ang batang babae,
na kinilalang si Cindy Ann Smith, 17, ay natagpuan sa bangin sa likod ng Green River Community College. Humigit kumulang 3 taon siyang nawawala bago siya natagpuan. Mas maraming bangkay ng mga nawawalang kabataang babae ang natuklasan sa sumunod na taon. Ilan sa mga ito ay kasama ang nawawalang runaway na sina Debbie Gonzalez, 14, at Deborah Estes, 15, na nawala 6 na taon na ang nakakaraan. Ang kanilang pagkamatay ay ikinokonekta sa Green River Killer. Noong 1988, ang pagtuklas ng higit sa 20 katawan ng mga prostitute sa San Diego ay humantong sa paniniwala na ang Green River Killer ay lumipat at nagpatuloy sa kanyang pagpatay sa California. Si Detective Reichert at ang bagong task force commander na si Bob Evans ay pansamantalang nakipagsanib puwersa sa San Diego Police Department sa pagsisikap na mahanap ang killer. Noong December 1988, nagkaroon ng bagong suspek ang mga investigador. Si William J. Stevens ay isang lalaking nakatakas sa bilangguan matapos maglingkod ng 2 taon sa kaso ng pagnanakaw. Tumakas siya at nawala sa radar ng mga pulis ng 8 taon. Muling siyang napansin ng mga pulis matapos siyang mai-report bilang potensyal na suspek sa isang Crime Stoppers episode. Sa oras ng kanyang muling paglitaw, siya ay nakaregister bilang mag-aaral sa Universidad ng Washington sa kursong pharmacology. Habang sinisiyasat ng mga investigador ng task force ang nakaraan ni Stevens, nalaman nilang isa na siyang suspek sa mga pagpatay sa Green River. Napag-alaman din na si Stevens ay may tahasang paghamak sa mga prostitute at kilala, na minsan ay nagbantang papatayin sila. Nang halughugin ng mga pulis ang kanyang tahanan ay nakakita sila ng maraming baril, ilang driver license, mga credit card at mga hubot-hubad na mga larawan ng mga prostitute. Si Stevens ay sangkot sa pagnanakaw at credit card fraud na ginagamit niya upang mabuhay. Hinalughog din ng mga investigador ang bahay ng ama ni Stevens upang makahanap ng mga lead na mag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay. Gayunpaman, wala silang nahanap na ebidensya na magpapakita ng kanyang koneksyon sa mga krimen. Bukod pa rito, ang mga record ng credit card at mga larawan na kuha ng kapatid ni Stevens ay nagsilbing matibay na alibay laban sa mga paratang na siya ay sangkot sa mga krimen. Ayon sa mga record at resibo, si Stevens ay naglalakbay sa iba't ibang lugar sa buong bansa noong summer ng 1982 nang maganap ang karamihan sa mga pagpatay. Dahil dito, tuluyan siyang inalis sa lahat ng akusasyon na may kaugnayan sa mga pagpatay sa Green River. Noong October 1989, natagpuan ang 2 skeletal remains ng kabataang babae, kabilang si Andrea Childers, na natagpuan sa isang bakanteng lote. Dahil sa estado ng pagkabulok, hindi tiyak ang sanhi ng kanilang kamatayan. Noong February 1990, natagpuan ang bungo ni Denise Bush sa isang kakahuyan sa Tukwila, Washington, at ang natirang bahagi ng kanyang katawan ay natagpuan sa Oregon 5 taon bago iyon. Muli, tila sinasadya ng pumatay ang paggalaw ng mga buto sa pagsisikap na lituhin ang mga investigador. Nagsisimula ng maniwala ang mga investigador ng task force na natalo sila ng killer. Ang moral ng mga opisyal ay lubhang bumagsak. Ayon sa Seattle Times, noong July 1991, tanging isang investigador na lamang, si Tom Jensen, ang natira sa task force. Matapos ang 9 na taon ng investigasyon, 49 victims, at $15 milyong, hindi pa rin nahuhuli ang Green River Killer. Itinuturing ang kaso bilang pinakamalaking hindi nalutas na serye ng pagpatay sa bansa at nanatiling dormant sa loob ng 10 taon. Noong April 2001, halos 20 years pagkatapos ng unang kilalang pagpatay sa Green River, si Detective Reichert na naging sheriff ng King County ay nagsimula ng panibagong investigasyon sa mga pagpatay. Ito ay isang kaso na tumanggi siyang bitawan at nanatili siyang determinado na hanapin ang killer. Sa pagkakataong ito, may teknolohiya na ang task force upang suportahan ang kanilang investigasyon. Bumuo si Reichert ng bagong pangkat ng task force na una ay binubuo ng 6 na miyembro, kabilang ang mga eksperto sa DNA at forensic at ilang mga detective. Hindi nagtagal, lumaki ang puwersa sa mahigit 30 katao. Ang lahat ng ebidensya mula sa pagsusuri sa pagpatay ay muling sinuri
at ang ilan sa mga forensic sample ay ipinadala sa mga lab. Ang mga unang sample na ipinadala sa lab ay kinuha mula sa 3 biktima na pinaslang noong 1982 at 1983, sina Opal Mills, Marcia Chapman at Carol Christensen. Ang mga sample na binubuo ng semilya ay sumailalim sa bagong paraan ng pagsusuri ng DNA. Ang mga ito ay inihambing sa mga sample na kinuha mula kay Ridgway noong Abril 1987. Noong September 10, 2001, natanggap ni Detective Reichert ang balita mula sa mga laboratorio na nagpaluha sa kanya. Mayroong tugma sa pagitan ng mga sample ng semilya mula sa mga biktima at kay Ridgway. Noong November 30, naharang siya ng mga investigador habang pauwi mula sa trabaho at inaresto sa 4 counts of aggravated murder. Kasama sa mga demanda kay Ridgway ang pagkamatay ng 3 babae, pati na rin si Cynthia Hines kung saan may mga circumstantial evidence na nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay nito. Pagkatapos ng 20 years ng paghahanap, ang lalaking tinutugis ng mga investigador ay sa wakas ay nahuli at nasa kustodyanan ng pulisya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pakakawalan. Si Gary Ridgway ay ipinanganak sa Salt Lake City, Utah noong February 18, 1949. Ipinagpatuloy ni Gary ang pagiging pribado ng karamihan sa kanyang kabataan, ngunit may ilang detalye na ibinahagi na maaaring magpaliwanag kung paano siya naging ganoon. Si Gary ay pangalawang anak ni na Mary at Thomas Ridgway. Ayon sa mga nakapaligid sa kanya, hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Pinilit ng mga magulang niyang panatilihin ang kanilang relasyon, ngunit naging sanhi ito ng madalas na marahas na pagtatalo na nakikita ng kanilang mga anak. Idinagdag pa ni Gary na madalas magreklamo ang kanyang ama tungkol sa pagdami ng mga street workers sa kanilang bayan. Si Thomas Ridgway, na isang bus driver sa mahabang panahon, ay kilala ang bawat sulok ng lungsod at alam ang mga lugar na hindi kanais-nais, partikular na ang mga lugar na nagsimulang maging pugad ng prostitution sa Salt Lake City. Bukod dito, matindi ang reklamo ni Thomas tungkol dito. Inamin ni Gary na isa sa mga trauma na naranasan niya sa kabataan ay ang problema niya sa bedwetting. Ang masakit, ayon kay Gary, ay ang kanyang ina na labis na pinahirapan siya sa bawat insidente. Ay pinilit siya na ang ina ang maglinis ng kanyang mga genitals tuwing siya ay naiihi sa kama. Ayon kay Gary, sa mga taon ng karanasang ito, nagsimula siyang magkaroon ng magkasalungat na damdamin para sa kanyang ina. Isang matinding galit, ngunit kasabay nito ay isang malalim na atraksyon na hindi niya maipaliwanag. Inamin din niya sa kalaunan na madalas niyang naiisip na patayin ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawang gawin ito. Habang lumalaki, napansin ni Gary na nahirapan siya makipagsabayan sa ibang mga bata sa high school. Nagkaroon siya ng malaking problema sa kanyang mga aralin, at isang doktor ang nag-diagnose sa kanya ng dyslexia. Dahil sa mababang marka, pinayagan siya ng paaralan na ulitin ang taon sa high school, kaya't napilitang mapahiwalay sa mga kaibigan na matagal na niyang kasama. Isang mental health professional ang nagsabi sa mga magulang ni Gary na ang kanyang mental na kapasidad ay mas mababa kumpara sa ibang mga kabataan, at mayroon siyang IQ na nasa mababang 80s. Dito rin nagsimula ang kanyang unang seryosong krimen. Nang siya'y 16 years old, nahikayat niya ang isang batang lalaki papuntang kagubatan. Nang sila na lang dalawa, inatake ni Gary ang bata gamit ang matalim na bagay. Nagdulot ng pinsala sa liver ang atake, ngunit nakaligtas at nakarecover ang bata. Nang kausapin ng pulisya ang bata, sinabi nitong tawang-tawa si Gary nang maglakad palayo matapos ang insidente. Hindi siya nakaranas ng anumang mabigat na parusa para dito, ngunit makikita sa pangyayaring ito ang pagsisimula ng kanyang mga psychopathic tendency. Nakapagtapos si Gary ng high school noong 1969 sa kabila ng mga pagsubok na hinarap niya sa kanyang kabataan. Pagdating ng 20 years old, nag-propose siya sa kanyang kasintahan sa high school at hindi nagtagal ay ikinasal sila at nagsimula ng buhay magkasama. Subalit, hindi nagtagal, nagkaroon si Gary ng ibang mga plano para sa kanyang buhay. Mga planong hindi kasama ang kanyang bagong asawa na si Claudia. Ipinahayag ni Gary kay Claudia na nais niyang sumali sa Navy.
Hindi nagtagal, tinanggap siya sa military at iniwan si Claudia sa kanilang bayan. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Gary na mataas ang kanyang sexual drive at gusto niyang makipagtalik ng maraming beses sa isang araw. Inamin ni Gary ang pagkakaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa mga prostitute. Inilarawan ni Gary ang kanyang sexual drive bilang walang satisfaction at ang kanyang 3 dating asawa at ilang dating kasintahan ay nagsabi sa reporter na siya ay walang kasiyahan sa pakikipagtalik, humihingi ng pakikipagtalik ng ilang beses sa isang araw. Kadalasan, gusto niyang makipagtalik sa pampublikong lugar o sa kakahuyan, kahit na sa mga lugar kung saan natuklasan ang ilan sa mga bangkay. Habang nasa militar, siya ay nahawaan ng STD sa pangalawang pagkakataon na nagdulot ng matinding galit sa mga prostitute. Subalit, sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga nakagawiang gawain at tumangging gumamit ng proteksyon. Hindi binanggit ni Gary kung alam ba ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang mga relasyon habang siya ay nasa militar. Hindi nagtagal, nagsimula ulit makipag-date si Claudia at wala pang 1 taon ay nag-file sila ng diborsyo. Tinapos ni Gary ang kanyang serbisyo sa militar noong unang bahagi ng dekada 1970, ilang taon matapos ang kanilang diborsyo. Nagdesisyon siyang muling makipag-date at hindi nagtagal, nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Marcia. Agad silang nagkapalagayan at nagsimula ng relasyon. Ikinasal sila noong 1973 at noong 1975 ay ipinanganak ang kanilang unang anak na si Matthew. Sa mga panahong iyon, naging relihiyoso si Gary. Ayon kay Marcia, inilalaan ni Gary ang bawat libreng sandali ng kanyang araw sa pagbabasa ng Biblia. Minsan ay umiiyak pa siya sa sermon ng mga pari. Pumupunta pa siya sa mga bahay-bahay upang magbasa ng Biblia sa mga kapitbahay at sa komunidad. Dala-dala niya ang kanyang Biblia kahit sa trabaho. At sinasabi ng mga katrabaho niya na madalas siyang magbasa ng malakas para marinig ng lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakita ng debosyon sa relihiyon, si Gary ay patuloy na namumuhay na may ibang ninanais, patuloy na may mga lihim na relasyon sa mga babaeng sex worker, habang hindi ito alam ng kanyang asawa. Maaaring ang pagiging relihiyoso ni Gary ay isang paraan para baguhin ang kanyang buhay, ngunit may posibilidad din na ito'y isang pagtatatakip lamang para itago ang kanyang mga lihim na pagnanasa. Sa kabila ng mga problema sa kanilang pagsasama, ipinaliwanag ni Marcia na ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang labis na dedikasyon ni Gary sa kanyang ina, na kumokontrol sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay mag-asawa, mula sa finances hanggang sa mga personal na desisyon, tulad ng pagpili ng mga damit ni Gary. Dahil dito, nag-divorce sila pagkatapos ng 7 taon. Matapos ang paghihiwalay, sinabi ni Marcia na minsan ay naging marahas si Gary at may pagkakataong inilagay siya nito sa chokehold. Bagamat ganito, nagpatuloy si Gary sa paghahanap ng bagong karelasyon at nakilala niya si Judith Mawson. Makalipas ang 8 buwan ng diborsyo, nakatagpo si Judith ng bagong pag-ibig. Isang gabi, sa isang lokal na bar, nilapitan siya ni Gary Ridgway, isang matangkad at mabait na estranghero, at inalok siyang sumayaw. Masaya nilang ipinagpatuloy ang kanilang relasyon at si Gary ay naging mabait at masaya. Mayroon lamang siyang mga peklat sa kanang braso na ikinuwento niyang dulot ng isang aksidente habang nagtatrabaho sa kotse. Tinanggap ni Judith ang paliwanag na ito at hindi na nag-isip pa. Pagkatapos ng ilang buwan, inimbitahan ni Gary si Judith na manirahan sa kanyang bahay. Tinulungan ni Judith si Gary sa mga desisyon sa bahay, tulad ng pagpili ng carpet, dahil may portion sa bahay niya na tanggal ang carpet at natuwa siya sa ideya ng pagsasama nila. Nagtatrabaho si Judith sa isang daycare center, habang si Gary ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Ngunit 2 taon matapos silang magsama, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa kanilang tahimik na buhay. Noong 1987, dumating ang 3 detective at nagtanong tungkol kay Gary. Ipinagtapat nila na inaresto nila si Gary. Nagulat at natakot si Judith. Hindi niya alam kung anong nangyayari at nagsabi siyang mali ang mga detective at hindi maaaring si Gary ang may kasalanan. Para kay Judith, si Gary ay isang kaibigan, kasintahan,
at kasama sa buhay. Siya ang lahat. Kaya't labis ang pagkabigla ni Judith ng 2 taon matapos nilang magsama, dumating ang mga detective mula sa lokal na sheriff's department upang pag-usapan si Gary tungkol sa investigasyon ng Green River Killer. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Judith ang tungkol sa Green River Killer dahil hindi siya sumusubaybay sa balita, kaya't wala siyang alam tungkol dito. Nalaman niya na ang kilalang Green River Killer ay pumatay na ng higit sa 40 kababaihan sa Seattle area sa loob ng 5 taon. Sa simula, 1 o 2 katawan lamang ang natagpuan, ngunit nang umabot na sa higit sa 10 biktima, naging malinaw na may isang serial killer sa lugar. Noong 1987, ipinanganak ang pangalan ng Green River Killer matapos pumatay ng higit sa 40 babae, kaya't siya naging isa sa mga pinaka-prolific serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Walang tiyak na pattern ng pagpatay, minsan ang mga biktima ay magkasunod na araw, pero madalas ding magkakaroon ng linggong wala ni isa. Dahil dito, tumutok ang mga detective sa mga regular na driver sa Pacific Highway at isa sa kanila si Gary Ridgway. Tinutukan nila ang lahat ng mga tip na natanggap nila. Pinilit ni Judith na makipagtulungan at si Gary ay dinala para sa isang interview. Tahimik at kalmado siya, hindi nagtatanong at nagsabing wala siyang itinatagong masama. Tumulong siya at nagbigay ng saliva swab at mga sample ng buhok at dumaan din siya sa isang polygraph test na pumasa. Matapos ang ilang oras, pinakawalan si Gary at nang umuwi siya, ipinaliwanag niya kay Judith na normal lamang ang nangyari at marami na ring ibang lalaki ang ini-interview. Sinabi niyang hindi siya ang gumawa ng mga krimen. Sinabi niyang kalimutan na lang ito at magpatuloy na sa buhay. Mula noon, hindi na nila ito napag-usapan. Bumalik sa normal ang buhay nila Judith at Gary. Naging maayos ang kanilang routine. Tuwing umaga, aalis si Gary ng maaga para sa overtime, maghahanda ng kape, vitamins at lunch, at pagkatapos ay magbibigay ng halik kay Judith bago pumasok. Naging komportable si Judith sa predictable at methodical na paraan ng pamumuhay ni Gary at natutuwa siya dito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa Green River Killer, napansin ng mga detective ang isang hindi pangkaraniwang pattern sa mga pagpatay. Wala nang bagong biktima na natagpuan at tila huminto na ang killer o lumipat na sa ibang lugar. Sa kabila ng pagkakaroon ng 40 miyembro sa task force at mahigit $15 milyong na nagastos, patuloy pa ring hindi nalulutas ang kaso matapos ang mahigit 1 dekadang pagsisikap. May mga teorya na maaaring lumipat na ang killer sa ibang estado at ang pangalan ng Green River Killer ay naging isang alamat na lamang sa lugar. Habang lumilipas ang mga taon, nagplano sina Judith at Gary para sa kanilang pagre-retiro at nag-enjoy sa simpleng mga bagay tulad ng pag-aalaga sa kanilang hardin, pagpapalaki ng 2 poodle at panonood ng mga pelikula tuwing gabi. Tiyak na natagpuan ni Judith ang lalaking kanyang pinapangarap. Noong Nobyembre 30, 2001, ang araw ni Judith ay nagsimula ng normal. Ngunit nagbago ito nang dumating ang mga detective at sinabi sa kanya na si Gary ay isang suspect sa kaso ng Green River Killer. Bagamat si Gary ay na-interrogate at pinalaya 14 years na ang nakalipas, patuloy siyang naging suspect. Sa oras na iyon, ang science at DNA analysis ay nagsimulang gamitin upang patunayan ang mga akusasyon. Ang mga ebidensyang nakalap noong 1982 hanggang 1983, tulad ng DNA mula sa mga biktima at piraso ng pintura mula sa planta kung saan nagtatrabaho si Gary, ay naging susi sa pagbubukas ng kaso. Matapos ang halos 20 years, ang mga bagong teknolohiya sa forensic science ang nagbigay daan upang mapatunayang si Gary Ridgway ay may kinalaman sa mga pagpatay. Si Gary Ridgway ay inaresto at kinasuhan ng 4 counts of murder. Labis na nagulat si Judith at nahirapan tanggapin ang mga paratang, lalo na't iginiit ni Gary na inosente siya. Tinawagan siya ni Gary mula sa kulungan at nagmamakaawa na maniwala siya sa kanya na hindi siya pumatay ng mga babae. Sa kabila ng mga pangako ni Gary na makakauwi siya, hindi ito nangyari. Habang lumalakas ang kaso laban kay Gary, unti-unting nawasak ang mundo ni Judith at nawalan siya ng lahat ng pinapangarap. Bagamat hindi sigurado si Judith kung inosente si Gary, umaasa pa rin siya na mali ang mga akusasyon
dahil natatakot siyang mawalan ng lahat. Pinanghawakan ni Judith ang pangako ni Gary na mali ang mga ebidensya at malapit na siyang palayain. Ngunit ang mga pag-asa ni Judith ay unti-unting mawawasak. Noong Nobyembre 2003, si Judith Mawson ay nakatutok sa kanyang TV nang marinig na ang kanyang asawang si Gary Ridgway, na nakakulong na ng halos 2 taon, ay umamin ng guilty sa mga pagpatay. Dinala si Gary sa korte, ngunit alam niyang kailangan niyang makipagtulungan sa mga pulis upang makaiwas sa parusang kamatayan. Pumayag siyang makipag-deal at nagbigay ng detalyadong paglalahad ng bawat pagpatay na ginawa niya. Inamin niyang pinatay niya ang 71 victim. Ngunit 48 lamang sa mga ito ang napatunayan ng mga pulis at ang isa ay patuloy pa ding iniimbestigahan noong panahong iyon. Kung ang mga pag-amin ni Gary ay tumpak, may mga 22 pang hindi natagpo ang biktima malapit sa Green River. Sa kasunduan, pumayag si Ridgway na makipagtulungan sa mga awtoridad upang isara ang mga kasong ito kapalit ng 48 life sentences without the possibility of parole. Ang kanyang formal na sentensya ay itinakda sa January 2004. Gayunpaman, dahil ang ilan sa mga biktima ay inilibing at posibleng pinatay sa Oregon at iba pang mga lugar sa labas ng King County, maaaring harapin ni Ridgway ang parusang kamatayan sa ibang mga jurisdiction. Galit ang mga pamilya ng mga biktima dahil inasahan nilang hihingi ang mga taga-usig ng parusang kamatayan, ngunit sa halip ay nakipagkasundo si Ridgway ng isang deal. Nagtataka rin ang mga legal scholar kung ang kasong ito ay magbabadya ng pagtatapos ng parusang kamatayan sa Washington State. Kung si Ridgway, na pinatay ang 48 kababaihan, ay hindi nakatanggap ng parusang kamatayan, sino pa ang karapat-dapat dito? Bilang isang tipikal na psychopath, hindi alintana kay Ridgway ang kanyang mga biktima. Hindi niya naalala ang kanilang mga pangalan at tinitingnan lamang ang mga pagpatay bilang isang pinagkukunan ng kasiyahan, hindi personal sa kanya. Itinuturing niya ang mga babae bilang mga disposable na tao na basta na lamang itinapon. Minsan ay ipinapakita ni Ridgway sa mga babae ang larawan ng kanyang anak para kuhanin ang kanilang tiwala. Nagsasagawa sila ng sexual na aktibidad at pagkatapos ng ilang minutong pakikipagtalik, ipupulupot ni Ridgway ang kanyang bisig sa harap ng kanilang mga leeg at gagamitin ang kabilang braso upang hilahin pabalik ng mahigpit hanggat kaya niya. Sinasakal sila. Noong una ay ginagawa niya ito gamit lamang ang mga kamay, ngunit nasusugatan siya ng mga biktima kapag nanlalaban, kaya gumamit na siya ng mga pisi o kahit na anong pangsakal. Pinatay ko ang ilan sa kanila sa labas. Naaalala ko na iniwan ang katawan ng bawat babae sa lugar kung saan siya natagpuan. Sabi niya, napatay ko ang karamihan sa kanila sa aking bahay malapit sa Military Road at pinatay ko ang marami sa kanila sa aking track na hindi kalayuan sa kung saan ko sila pinick up. Sinabi niya na lahat sila ay pinatay sa King County. Umaasang paniniwala nito ng mga taga-usig sa labas ng King County at hindi siya uusigin. Ang paghamak ni Ridgway sa mga kababaihan sa pangkalahatan at particular sa mga prostitute ay malinaw sa kanyang plea bargain statement. Pinili ko ang mga prostitute bilang aking mga biktima dahil kinamumuhian ko ang karamihan sa mga prostitute at ayokong bayaran sila para sa pakikipagtalik. Pinili ko rin sila bilang mga biktima dahil madali silang kunin nang hindi napapansin. Alam ko na hindi sila ire-report na nawawala kaagad at maaaring hindi kailanman mai-report na nawawala. Pumili ako ng mga prostitute dahil naisip ko na maaari kong patayin ang lahat ng gusto ko nang hindi nahuhuli. Ipinakita ni Ridgway ang tipikal na pag-uugali ng isang serial killer nang ipahayag niyang nakahanap siya ng pakiramdam ng empowerment sa kanyang mga pagpatay, isang bagay na wala siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Inilibing niya ang mga biktima ng magkakalapit upang madali niyang maalala ang mga ito at ang kasiyahang naranasan niya sa bawat pagpatay. Paminsan-minsan ay bumabalik siya sa mga katawan ng mga biktima at nakikipag-necrophilia sa kanilang mga katawan. Nang maglaon ay ipinaliwanag ni Ridgway na hindi niya nakita ang necrophilia, na mas kaiga-igaya sa pakikipagtalik kaya inumpisahan niyang ilibing ang mga bangkay para maiwasan ang pakikipagtalik dito.
Ngunit ang pakikipagtalik sa namatay ay nagbawas sa kanyang pangangailangan na makakuha ng buhay na biktima at sa gayon ay limitado ang kanyang pagkakalantad na mahuli. Paminsan-minsan ay kinokontamina ni Ridgway ang mga dump site ng gum, sigarilyo at mga materyales na pag-aari ng iba at dinala pa niya ang ilang bangkay ng mga biktima sa ibang estado upang lituhin ang pulisya. Paano nga ba nagawa iyon ni Gary? Habang iniisip ni Judith ang kanilang 16 years na magkasama, ang mga bagay na noong una ay tila inosente, bigla na lang nagkaroon ng mas madilim na kahulugan. Ang tungkol sa nawawalang carpet, sinabi ng mga investigador na malamang ay iginulong ni Gary ang isang katawan sa carpet at itinapon ito. May mga umaga ring nagkwento siya na mag-overtime siya sa trabaho, ngunit posibleng iyon ang mga oras na pumupunta siya sa mga babaeng biktima, pinipick up ang mga ito at pinapatay. Pati na rin ang mahahabang peklat sa kanyang braso na isang babae raw ang gumasgas gamit ang kanyang mga kuko at pagkatapos ay binuhusan niya ito ng muriatic acid para magmukhang paso. Kung ikukumpara sa ibang serial killer sa Estados Unidos, mahirap matagpuan ang kagaya ng mga krimen ni Gary Ridgway. Pero ang relasyon ni Gary kay Judith ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging mas malaki ang bilang ng mga biktima niya. Bumaba ang bilang ng mga pagpatay habang sila ay magkasama. Hindi niya tuluyang itinigil ang pagpatay, pero bumaba ang dalas ng kanyang mga krimen. Nang makapanayam si Gary sa kulungan, sinabi niyang talagang mahal na mahal niya si Judith at iyon ang pinakamahabang panahon ng kaligayahan sa kanyang buhay. Nawala ang kanyang udyok na pumatay nang siya'y magkarelasyon kay Judith. Hindi niya inaasahan, ngunit nahulog siya sa pag-ibig. Sa kasalukuyan, siya ay 75 years old at nakakulong sa Walla Walla State Penitentiary sa Washington. Kasunod ng plea deal na ginawa niya noong 2003, siya ay nahatulan ng 48 life sentence nang walang posibilidad ng parol, kasama ang karagdagang 480 years para sa pagmanipula ng mga ebidensya sa crime scene. Ang kanyang pagkakakulong ay walang takdang panahon at malinaw na hindi na muli pang makikita ni Gary ang liwanag ng araw na malaya. Ang kaso ni Ridgway ay isang halimbawa ng isang serial killer na nakatanggap ng habambuhay na sentensya kapalit ng kooperasyon at pag-amin sa mga krimen. Sa kabila ng mga lumabas na impormasyon tungkol sa posibleng karagdagang mga biktima, si Ridgway ay hindi pa muling haharap sa korte o haharap sa parusang kamatayan dahil sa kasunduan.